Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang pagdating na po na magiging nating sandata para magtagumpay po tayo sa People Power Season 3. Mukhang may pag-asa na tayong magtagumpay pag na-initiate na ang People Power Season 3 mga idols. Mukhang si Captain Dado at ang grupo niya ang magiging nating sandata para magtagumpay tayo sa labang ito. So wish ko lang mga idol, sana nga matupad lahat ng to para maayos na natin ng sama-sama ang bayang pinaplantered ng bangag administration na to. Tama. So gaya nga po ng palagi ko po sinasabi sa kada vlog ko, I'm not just a vlogger. Dahil ako po ang vlogger na gusto pong masolusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magtatagumpay lamang po tayong magawa ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na mag-join sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokondak ko sa group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isi-survey nila? Tama. Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit pa 2,500 pa sila na nasa-survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masa-survey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. Tama. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapapro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga iko-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga ikokonduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So ngayon naman mga idol, may question ako sa inyong lahat. Pabor ba kayo sa suggestion ni Baguio City Mayor Magalong na mag-reconcile na lang daw sina BBM at VP Sara? Kasi guys, ito po ang sagot ko. Watch this. Pumapila si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at retired Marine Colonel Ariel Querubin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na pag-usapan ang kanilang hindi pagkakaunawaan para sa kapakanan ng bayan. Yan ang matatawag na malabo na siguro or wag na siguro. Dahil hinubara na po ni VP Sara ng maskara ang administrasyon. The moment na ginawa ni VP Sara yon, there's no turning back. Tama. Kasi pag pumayag pa, kunwari, si VP Sara sa reconciliation ng bangag admin, nawasak na ang pangalan niya because they attempt to impeach the Vice President, ibig sabihin nun, mapipilitan siyang maging accomplice sa corruption activity ng bangag administration. Tama. At magagalit kay VP Sara sigurado ang mga tao nun kapag pumayag siya.
The movement is there. Umuusok na ang munting spark ng People Power Season 3. So wag na lang, 'di ba? Ituloy na lang natin ang movement na to, Madam VP Sara. Para muli na nating maayos ang bayang binawasak ng bangag administration na to. Tama. 'Di ba? Ang detalye sa balitang pambansa ni Christine Bornolio sa baway ng PTV Cordillera. Kung pwede sana mag-reconcile. Kasi nakakalungkot. Nakakalungkot na we have two leaders na maapa naman. They have been good leaders. Na sana magtulungan na lang. Wow, magtulungan na lang. Na ano? Na tumuloy-tuloy ang corruption activity ng bangag administration na to? No way. The people will definitely say no to that reconciliation, sir. Tama. Sinimulan niya na bangag? Taong bayan at si VP Sara ang tatapos. Ako po'y nananawagan na sana ayusin po natin. At sana po i-address po natin yung mga serious issues po na hinaharap po natin, lalo na po itong problema natin sa corruption. Nako, si bangag lang dapat ang sabihan mo yan, boss. Siya lang. Tama. Pagsabihan niya kamo ang pinsan niyang si Tambaloslos aka Romualdez na tigilan na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan para matapos na ang kanilang corruption activities. Tama. So dapat boss, si bangag lang ang i-address mo sa mensahe mo. Huwag mo isama si VP Sara dyan. For VP Sara tingin ko di na sila magkakaayos. At dahil sa mga binitawang salita, syempre may isang salita si VP Sara kaya never niya siguradong kakainin ang mga sinabi niya. Na dahilan kaya unti-unting lumalakas ang movement for Season 3 ng People Power ngayon sa EDSA Shrine. Tama. Pero si Bangag, di ba nabanggit niya never say never? Kasi he have many things to lose in this fight. Kaya willing pang makipag-reconcile yan si Bangag. Lalo pa nakaamba na ang palakas na panawagan ng taong bayan ng kanyang pag-resign. Kaya siya lang ang may posibilidad na makipag-reconcile kay VP Sara. Pero si VP, never nang makikipag-reconcile yan sa kanilang lahat. Tama. Uulitin ko, sinimulan nyo tatapusin namin. Pucha, ganun lang yun. Ito ang mensahe ni Mayor Benjamin Magalong kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte matapos ang girian sa pagitan ng dalawang matataas na lider ng bansa. Ayon kay Magalong, mas mainam kung ayusin ng dalawa ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa diplomasyang paraan para sa kinabukasan ng Pilipinas. The only thing na magiging maayos ang kinabukasan ng ating bayan ay ang pag-resign ni Bangag. Tama. Yun lang po, wala nang iba. Wala nang usap-usap for reconciliation. Wala nang pakikipag-ayos. Tama. Mag-resign na si Bangag sa pwesto, tapos. Total, wala namang kakwenta-kwenta ang leadership niya. So ganun na lang, yun lang po ang tanging paraan, wala nang iba. Tama. From a personal perspective, being the mayor, nakikita ko yung impact nito sa ating, especially sa ating economy. They should take the blame, boss. Kasalanan nila ang lahat nang sinimulan nilang sirain ang pangalan ni VP Sara. Tama. Diba? So face the consequence of their action. Ganun lang yun. Diba? Ayaw nating maranasan uli yung nung nagkaroon ng series of talagang bagsak at talagang naghirap ang ating mga kababayan. Sa ginagawang korupsyon sa Kamara ngayon, boss, tingin nyo ba hindi nararamdaman yun ng taong bayan? Tama. Yung kahirapang sinasabi mo? Utya, magkano na ang dollar ngayon, boss? Magkano na ang per kilo ng bigas ngayon? Pakicheck ang presyo ng mga bilihin ngayon. Pakicheck yung mga ninanakaw nilang bilyon-bilyon from NEP to GAA, boss. Nasaan na yung mga ininvest sa Maharlika Wealth Fund? Ha? Nasaan na yung mga flood control projects na worth billions of pesos a day ang gastos? Sana napunta yung milyong-milyong pera sa PCSO na napanalunan ng 20 times ng loan better? Sino ang nakinabang sa mga yun, boss? Nasaan na ang pinagbentahan ng 25 tons of gold reserve ng BSP? Sana napunta ang 89.9 billion pesos na sobrang pondo kuno ng PhilHealth? Diba ang tindi ng bangag admin na to, diba? So yan po ang listahan ng mga perang nakulimbat ng administrasyong ito. Pero sabi ng mga troll farms ni na Bangag, putya Kamara lang naman daw ang korap. Hindi daw ang amo nilang si Bangag. Wow.
Tingin ba nila hindi kasabwat yan si Bangag? Nagpapatawa ata yung mga troll ni Bangag, no? Wala si Magalong natatalima ang mga pulis at militar sa konstitusyon. Anya, isa ang Pilipinas na tinitingala ng ilang mga bansa bilang modelo ng matiwasay na pamumuno. Well, oo naman. Pero syempre nakapanig na yung mga yan sa Bangag administration. Tama. Syempre makokontrol na yan ng kanilang mga AFP and PNP chiefs eh. Diba? Pero pinapag-resign nung AFP chief yung mga sundalo na gustong ipahayag ang kanilang political opinion. Lalo na yung mga sundalo na supporter ni PRRD. Kaya nga sabi ko baka sa panawagan na yan ni Browner, maubusan sila ng mga active personnel dyan sa AFP. Sa panawagan niya na yan. Tama. Careful what you suggest, boss. Baka mag-resign lahat ng yan. Naniniwala si retired Marine Colonel Ariel Querubin na kailangan ng pagpupulong ng dalawang lider para pag-usapan ang kanilang hidwaan na ikabubuti ng bawat Pilipino. Wala na, boss. Wala nang iba pang makakapagpabuti sa buhay ng mga Pilipino kundi ang pag-resign ni Bangag. Tama. Mag-usap sila ng harap-harapan ng nakapaligid ng taong bayan sa likod ni VP Sara, tapos ang mga pulis at sundalo naman ang nasa likuran ni Bangag. Pag hindi nag-resign si Bangag, edi wala nang usap-usap, di ba? Tama. Let's get ready to rumble na lang. Yun ang gusto ni Bangag eh. Then so be it, di ba? Samantala, naniniwala si Colonel Querubin na isa sa pangunahing mandato ng Armed Forces of the Philippines ay ang proteksyonan ang konstitusyon. Tama. Totoo yan. The Constitution, hindi ang Bangag na presidente. Should remain neutral, non-partisan. Tama. Pero kay AFP Chief Browner, nako, walang ganyan. Loyal nga daw siya sa posisyon eh, hindi sa tao eh. Di ba? Pucha, imagine AFP Chief ganun mag-isip, no? Ang cute naman ng standard ng Bangag na presidente natin, no? They should serve with honor and professionalism. No? They panawagan po na they should always uphold and protect. Tama. Correct. Kaso ang problema, parang si Bangag lang ang gusto nilang protektahan eh. Hindi ang konstitusyon, ang bayan at ang taong bayan eh. Nanggaling na po kay AFP Chief Browner yan. Sa posisyon daw sila loyal, hindi sa taong bayan. Hiling niya sa mga grupong naging kaalyado ng dalawang lider noong panahon ng kampanya na gumawa ng paraan para maayos ang hidwaan. Boss, halos lahat ng yon putya panay anti-Marcos na. Tingin mo gagawa ng paraan ng mga yon para magkaayos sila? No. Gagawa ng paraan ng mga yon para mag-resign si Bangag sa pwesto niya. Mas magandang remedy yon sa problema kasi itong leadership ni Bangag talaga ang numero 1 nating problema. Di ba? So ito po guys, ang napakalupit na rebuttal ni VP Sara kay Congressman Jay Kung Hoon. Dahil sa statement nito kamakailan na kung di daw nag-ambisyon na maging presidente ng maaga si VP Sara, hindi raw po sana magkakagulo ngayon. Watch this mga idol. Yan po lang din po kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Kung Hoon po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Nako, alam niyo guys, that is the most stupid statement I ever heard in my life. Imagine sabihan ba naman si VP Sara na nangangarap daw siyang maging presidente na maaga. You gotta be kidding me, Congressman Kung Hoon. The truth is, ang taong bayan ang nangangarap na mas maagang maging presidente si VP Sara. So it is the aspiration and the will of the people, hindi ni VP Sara mismo. Tama. Gets mo? So kung di nyo naman binaboy si VP Sara, di naman magre-react at magra-rant yan eh. Tama. Diba? So Madam VP only reacted accordingly sa mga pambababoy nyo and nothing else more. Tama. Okay? Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. True, Madam VP. It is all yours and you blew it. You missed the opportunity for continuity of what your father did for our country. Tama. Ngayon, lesson sa ating lahat ito.
na one wrong and bad decision can ruin everything. And now, look at us, di ba? Unti-unting inaanay ng bangag administration na to ang ating bayan sa pamamagitan ng kaliwat kanang korupsyon ng bangag administration na to at ng kanilang incompetence. But you know what? Maybe this is all God's will. Para ma-dry run na si Madam VP Sara sa pagiging niyang presidente. She is now facing challenges and pressure to test her durability on facing this kind of situation. At na-extract nga ng mga pangyayari ang kanyang katapangan at katalinuhan para harapin ang matinding pagsubok at protektahan ang kanyang pangalan. So I believe that this is all God's will. Inshallah. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Yes, correct. Talagang nakaantabay na kaming lahat noon before filing ng COC. Kaso nag-VP ka ni Bangag, Madam. Kaya nawalan kaming lahat ng pag-asa na maipagpapatuloy mo ang nasimulan ng iyong ama. Pero lahat talaga umasa at nag-expect sa bangag na to. Kaso katagalan, lahat talaga nabudol ng hinayupak na bangag na to. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Well, I believe God made you give it away to Bobong Marcos para mahubaran siya ng maskara at i-expose kung anong klaseng tao talaga siya. Tama. I believe that this is all a revelation sa ating lahat na panay propaganda based lang ang pagkakakilala natin sa Marcos family na to and nothing else more. And now, it's already proven. Then God said, now is the time that Marcos will step down. At siya na ang kahuli-hulihang Marcos na uupo sa Malacanang. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP. Well, yan po yung pinaka-aparatos nila para siraan ang pangalan nyo at ni PRRD. Yang tuwad comedy na yan, Madam VP. So, wag nila akong i-gaslight ito sa na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Tama. Tama. They started it. Then may kasabihan nga na let's get ready to rumble. Diba? Ganun lang yun. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Exactly. Kung wala naman yung mga nabanggit ni Madam VP, wala naman sanang problema eh. Tama. At kung di lang talaga nangarap maging Vice President si Romualdez, di sana walang problema, di ba? So ang bangag administration ang nagsimula. Kaya wag nilang ulin ang mga tao kasi never na silang paniniwalaan kahit kailan. Tama. Diba mga idols? Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Well, lahat ng mga tao na nabudol ni Bangag, panay supporter mo ngayon, Madam VP. Tama. Dahil ikaw ngayon ang nakikita namin pag-asa na ang bayang ito ay may chance na maayos pa. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. So shoutout sa lahat ng mga mamamayang makabayans na nagpunta sa EDSA Shrine at dyan sa Veterans Hospital na nagbantay at sinamahan sina VP Sara. Mabuhay kayong lahat mga idols. Kapit lang mga kapatid. Kapit lang. Magtatagumpay din tayo. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan
yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang Nice. laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakadalaw ko, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho. Nice, nice. So shoutout din po kina Kuya Bongo and Senator Bato de la Rosa sa unconditional support kay VP Sara at sa mga OVP personnel. Mabuhay po kayong lahat. So inyo po nasaksihan ang rebuttal ni Madam VP Sara kay Jay Kung Hoon sa statement ito na kung di daw nangarap na maging presidente ng maaga si Madam VP Sara, di daw sana ngayon magkakagulo. Eh di wow, di ba? Eh di binabash ka ngayon sigurado ng mga supporter ni VP Sara, di ba? Naku. The fact na binudol ng amo mo ang mga Pilipino, doon na nagsimula ang gulo. Tama. Dahil unti-unti niyong binawasak sa pamamagitan ng korupsyon ang bayang to. Real talk yun, Congressman Kung Hoon. Ipapakita ko naman sa inyo guys ang mga saloobin ng mga makabayan nating kababayan na nakiisa dyan sa EDSA Shrine para ipanawagan na Marcos resign. Watch this mga idols. So guys, panoorin po natin ang napakaangas na video na to ng ating mga kababayan na nakiisa sa movement dyan sa EDSA Shrine mga idols. At pakinggan po natin ang kanilang mga panawagan kay Bangag na sana nga siya ay mag-resign na. Let's go mga idols. Ikawing 20 pesos ang bigas. 3 taon na. Malapit na. Wala pa rin 20 pesos na kilo sa bukas. Nako boss, nag-halusinate lang si Bangag ng mga oras nang sabihin niya ang 20 pesos na per kilo ng bigas na yan. Kaya pagpasensyahan na po natin, Bangag eh. Wala nang debate dito na ang presidente ay mentally disturbed. Correct. Ang mga politikang sinungaling ay hindi dapat pagkatiwalaan. Dahil ang sinungaling ay kapatid lang. Magnanakaw. Si Bangag yun boss. Sa kasaysayan ng mga naging presidente, siya lang ata saka si Panot ang nagkamot ng ganyan. Kaya silang dalawa lang talaga ang bagay na ipagkumpara, wala ng iba. Hindi pwedeng ikumpara yan kay PRRD si Bangag. Sobrang layo boss. Tama. As in sobrang layo talaga. Walang sinabi yan. Tama. Sobrang layo talaga idol. Pucha, galactic light years ang distance ng agwat nilang dalawa. Walang sinabi talaga kay PRRD. Yan si Bangag. Tama. Wala eh. Bangag eh. Correct. Correct ka dyan idol. Si Bangag during typhoon pa lang nagkakaroon ng command. Di ba? Correct. Party sa kagala-gala lang talaga ang ginagawa niya ni na Bangag. Yang Bangag couple na yan at Bangag family na yan. Nako. Yan ang naman kasi ang alam nilang gawin, wala namang iba eh. Mayayaman eh, sarap ng buhay. Mga bayaran daw tayo at sugo ng mga Duterte. Pucha, ang lakas magsalita ng mga ganun eh no. Eh sila lang naman ang orihinal na nagbabayad ng mga tao para suportahan sila eh. Kapal ng mukha nito mga to eh no. Nagpamali sila. Tayo ay hindi mga bayaran, kundi mga maniningil. Tama. Singilan na sa mga pinangako nila noong election 2022. Kaya nga ito na ang singilan Bangag. Ano nang na-accomplish mo? Maliban sa corruption activity nyo. Naniningil tayo ng utang ng inutol na gobyerno. Sa araw na ito, may kumurap, try tumiklop. Ang pangalan niya, si Bongbong Inutol Marcos Jr. Bongbong Inutil Marcos Jr. Putang solid yun idol ah. Correct. Tumiklop talaga siya. Kasi nakita niya na palakas ng palakas ang movement laban sa kanya.
Kaya nga nila pinaharangan ng mga taong gustong dumalo sa gathering sa EDSA Shrine eh. Tama. Diba? Kaya nga pinigilan niya ang pag-file ng impeachment case laban kay VP Sara eh. Diba? Pero ngayon meron na naman. Yung mga grupo na yun tingin ko gusto po talagang mapatalsik si Bangag. Sigurado yun. Kaya matinding tiklop talaga ang ginawa ni Bangag dahil sa panawagan ng taong bayan. Dahil sa panawagan nating lahat. Pamikyat! Kumurap! Bakit? Hindi ba nga dumagsa at umagos ang daang libo at milyon-milyong Pilipino sa mga lansangan ng EDSA at mga lansangan ng Pilipinas, subalit nakahadang luntak, tumakbo at tumaripas ng pag-atras itong inutal at bulok at nagtagpapan-papanan na gobyernong inutil at walang direksyon na pinamumunuan ni Marcos Jr. Pucha, nagsisimula pa lang yan mga idols. We're just getting started. Siguro pupunta na lang ako dyan sa gathering na yan pag i-initiate na ang fun part na full execution ng people power para nandyan ako sa araw ng grand finale. Parang lakan po ito ni JB and Goliath. Tama. Diba? Kaya kami mga kabataan, hanggang kaya namin lumaban, hanggang kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Oh my God. Nice statement, kid. Talagang di dapat katakutan ang mga mapang-abusong pulpolitiko sa ating bayan. Hindi sila dapat katakutan bagkus dapat silang labanan. Hoy! Maya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! Tama. Pucha, lakas magsabi ng bayaran daw tayo eh, no? Ang lakas magsabi na puro bayaran daw ang mga Duterte supporters. Eh sila nga yung mga nagbabayad ng mga supporter para suportahan sila eh. Diba? Huwag nilang ipasa sa atin ang mga kalokohan nila dahil sila lang yun. Si Carlo gusto niyang ihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan dahil sa kayan. Oh my God. Grabe no? Oh, ba't di imbestigahan ng Tuwad Comedy yung kaso nung tatay nung bata na to? Pucha, kawawa naman yung rapist na tatay niya. Nakakulong oh. Pakawalan nyo. O CHR, nasaan na kayo? Kinulong yung tatay niyang rapist oh. Kawawa naman. Bigyan natin ng chance, di ba? Taragis na yan. Wala pong pumilit sa amin dito. Hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA. Wow, maraming salamat sa pagpunta dyan mga idols. Dahil naaawa na sila sa Pilipinas. True, nakakaawa talaga ang Pilipinas ngayon mga idols. Imagine ang presidente ng Pilipinas, Bangag, no? Wala sa katinuan. Kapag nagalit ng todo ang mga Pilipino, baka dyan sa Malacanang umabot ang galit namin. True. At yan ang wish ko ngayong Pasko. Ang umabot dyan sa Malacanang ang galit nating lahat. Ano ba ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Natin, makakaliwa ang narito sa shrine. Ngayon, lahat sila bayad. Lahat sila bayad. Hindi sila tutugon sa hinanaing ng tao tayo. Tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Correct ka dyan, Captain Dado. Kaya kung ayaw mag-resign ni Bangag ng matiwasay, then alam na this. People Power Season 3 will be activated. Tayo, wala na kita. Tayo. Ideal ba yung magturog tayo? Hindi. Ideal ba yung magnakaw? Yung Hindi. anak mo nga magnakaw, papaluin mo eh. Kaysa pinaplanton tayo. Tama. From NEP to GAA, pucha, harap-harap ang pagnanakaw ang ginagawa ng kamera sa atin. Pucha, they are plundering us in front of our faces, mga idol. Imagine that. Bawal ba magkano? Bawal ba magalit? Oh, iyo, contempt. Yes or no? Anak sa kupino. Ikaw, kilala mo kung sino ka, convicted ka, nakokontempt ka ng tao. Oo nga, ang kapal ng muka ng babae na to, no? Yan, yung mukha na yan, no? Yung mukha na yan, putragis na yan. Pucha, convicted yan for child abuse eh. Ang kapal ng muka na mag-cite in contempt kay Atty. Lopez. Kala mo linis eh, no?
Bagay na hindi niya kayang gawin. Ni never nga siyang kumasa sa hamon na yun eh. Duwag eh. Alam niya kasing totoo. Di ba mga idols? Para sigurado, hindi tayo pwedeng tumagal isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Kaso boss, no comment siya every time na ino-open ang issue na yan eh. Ni magsabi nga ng no or any denial, wala eh. Eh di alam na this, di ba? Sa kitang-kita naman habang gumagulong-gulong siya, di ba? Di ba? Dahil sana gagamitin ito sa mga ng NBA, pero ginagamit ninyo sa isang matinong Vice President. Kulay ka dyan, Idol Banat. Putya gulat nga ako eh. Ba't kasama ang anti-terror law sa mga kinaso kay VP Sara eh? Di naman siya terorista. Dapat kay Franz ikaso yun eh. Hindi kay VP Sara, di ba? Anti-terror law, kaya nga anti-terror para sa mga terorista ng NBA. Hindi para sa Vice Presidente. Tama. Na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Kulay ka dyan, boss. Ang standard na Pangulo na hinahanap namin, katulad ng Tatay Digong. Tama. Yes, yan din ang hinahanap ko. Pucha, ganyan na ganyang leader ang kailangan ng Pilipinas. Hindi ang mga katulad ni Bangag na weak leader. As in, walang kakwenta-kwenta, no? Nararamdaman namin na kaming mga mahihirap, may halaga. Kaming mga mahihirap, hindi niya pinapabalaan. Tama. Pucha, nung panahon ni PRRD, lahat importante. Walang iniwanan ng mga panahon na yon. Kaya lahat basta nangangailangan, natutulungan. Especially nung Malasakit Center, guys. Pucha, once upon a time, kay Tatay Diggs, pucha sagana ang pondo niyan. Nang si zero balance ng hospital bills, ang Malasakit Center na yan. Pucha, kabilang ako sa nakaranas niyan mga idol. Nung na-ospital, ang dad ko, zero balance po mga idols. Eh nung natapos na ang termino ni PRRD, wala na mga ganun. May mga nababawas ang malasakit pero kalahati na lang daw or wala pa sa kalahati ang amount sa hospital bills ng mga lumalapit. Kaya nga PRRD work alike talaga dapat ang iupo sa Malacanang. Hindi ang mga katulad ni Bangag Marcos. Diba? Bakit? During COVID time, kung hindi si President Duterte, baka 1/4 na lang sa mga Pilipino buhay. Tama. You are absolutely right, madam. But for me, this is the worst time for Duterte administration. Lalo nung nilapit ko yung fabunan sa kanila na hinarang ng mga tao niya. Tapos siniraan pa. Kaya hindi niya ito na-deliver sa buong mundo or sa ating bansa lamang para maging solusyon sa pandemic. Nung mga oras na yon. Wala eh. Magaling yung mga humaharang eh. Hindi ko alam kung maraming nainggit sa pabunan noon eh. Basta, yun ang pinakaayaw kong time sa panahon ni PRRD. Nadismaya talaga ako ng todo ng mga oras na yun. Gusto ng Pangulo, hindi pa pag sinabi niya. Pag nag-warning siya. Yes, ganyan dapat ang leader. Hindi yung leader ang tumitiklop sa mga kamoteng tao ng kanyang syudad o bansa. Diba? Kaso karamihan ngayon ganun eh. Maraming natatakot. Yun ang gusto ng Pangulo. Hindi yung Pangulo na bawat salita pinagtatawanan. Tama. Talagang pinagtatawanan na lang natin si Bangag. Walang kwenta eh. Bangag na presidente. Naiyak ako para sa bayan kasi kailangan natin ipaglaban. Kailangan natin ipaglaban yung karapatan natin bilang isang Pilipino. Tama. Correct. Pero binaviolate ng Bangag admin na to. Tingnan nyo na lang ang ginawa nilang pagharang sa mga taong gustong umattend dyan sa EDSA Shrine. Diba? Tama ba yun? Kasi sa mga nangyayari natin ngayon, alam naman nangyayari sa Pilipinas ay hindi na tama. Correct. Kaya dapat talagang mag-resign na si Bangag. At kung ayaw nyo mag-resign, dapat People Power Season 3 should be activated na talaga. Yun na lang talaga ang tanging paraan mga idols. Vice President Inday Sara, alam ko po na nanghihina na kayo. Pero wag po sana kayong mawala ng pag-asa o manghina dahil kayo po yung lakas namin ngayon. Para yes, correct ka dyan, idol. Lumaban, ipaglaban ang bayan, ipaglaban ang Pilipino. Dahil kami lang po
ay nasa likod sa inyo. Yes, Idol, tama. Huwag kayong matatakot mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. True. May karapatan talaga tayong magalit sa mga basura na yan sa gobyerno. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng kumukulang. Ano tayo dyan? Kaya tayo nandito. Kasi ayaw natin maging narko. Tama. Yes! Pero ngayon mukhang malapit na naman tayong maging narco state. Marcos ang presidente na allegedly gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Di ba? Pathetic president. Tell me kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president for another? Yan ang malaking question sa kapulisan at kasundaluhan. Putya, okay lang sa inyong protektahan ang presidenteng take? Na putya, hinuhuli nyo ang mga yan eh, di ba? Hinuhuli nyo ang mga durugista eh. Tapos ang presidente, okay lang sa inyo? Nasaan ang hustisya, di ba? Imagine no, 4 years pa tayong pamumunuan ng bangag na presidente. Nakakasuka na. Tama na, uy. Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailang kayo magreporta ng drug addict? Tama. Oh, sagot AFP and PNP. Hinuhuli nyo ang mga durugista dahil may nilabag silang batas. Tama. Tapos si Bangag ayos lang sa inyo? Eh di wow, di ba? Ano yun, merong immunity porkit siya ay pangulo? So ang dapat yung gawin ay tulungan nyo ang taong bayan sa kanilang panawagan o sa aming panawagan na mag-resign na ang bangag na presidente na yan. Tama. Dahil pag napababa naman natin yan sa pamamagitan ng Season 3 ng People Power, eh para naman lahat ng yun sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Diba? Tama. So sana po magkaisa po tayong lahat mga idol na wasakin na ng tuluyan ang kadilimang bumabalot ngayon sa ating bayan. Na may magkaisa po tayong lahat, mga kababayan. So ngayon naman mga idol, may mensahe po si Kuya Bongo para sa ating lahat. Tara guys, panoorin po natin. Itinatak ni Mr. Malasakit Senator Bongo ang serbisyong may malasakit sa mga kapwa lingkod bayan sa League of Vice Governors of the Philippines or LVGP 98th National Assembly. Please join me in welcoming our tireless advocate for service and compassion. Nice, good introduction. Totoo po yan. Wala po talagang kapagurang public servant yan, si Kuya Bongo. Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Lawrence Bongo. Kaya certified Mr. Malasakit talaga yan si Kuya Bongo. The best yan. Bisyo ang mag-servisyo. Maraming salamat. Gusto ko lang pong mag-report sa inyo. Alam kong kailangan nyo na mag-dinner ngayon, araw na ito. Bilang chairman ng Committee on Health sa Senado, 3 po ang aking naging prioridad. First, malasakit centers. At kung meron kayong pasyente na kailangan ng tulong dito sa Manila, Heart Center, Kidney Center, sabi lang po kayo, I'm willing to help pati pamasahe po ng inyong pasyente hanggang makabalik po sa inyong lugar. Wow, grabe. Iba ka talaga Kuya Bongo. Kaya nga hanga po talaga ako sa iyong malasakit sa mga Pilipino. Putya, kabilang ang inyong lingkod sa nakaranas ng tulong sa Malasakit Center. Kaya very thankful po talaga ako dahil nagkaroon ng PRRD at Kuya Bongo sa gobyerno. Tulungan natin lalong-lalo na yung mga walang pambayad talaga. Yung walang-wala, yung mga homeless at helpless natin kababayan. Correct. Tulungan po natin sila. Sasaktan po ako makarinig doon sa Osamis. Merong pasyente na pinapatanggal na lang daw yung oxygen dahil wala nang pambayad. Sakit naman pakinggan. Grabing sakit naman pakinggan nun. Dapat mga kababayan, wag po tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Tama. Lagi nating iisipin na panay pagsubok lamang ang lahat ng yan. Kaya tuloy-tuloy lang mga idols. Tuloy lang ang laban. Di kayo iiwanan ni Kuya Bongo. Makakaasa kayo dyan. Pareho naman po ang ating trabaho, mambabatas. Ngunit hindi po natin nililimitahan ang ating sarili bilang mambabatas. Marami talagang lumalapit sa atin, constituency at representation.
ng ating sarili bilang mambabatas. Marami talagang lumalapit sa atin. Lalo pat nakasanayan na talaga ng mga tao na may Kuya Bongo na malalapitan nung panahon ni PRRD. Pucha, ganun po talaga. Tiba-tiba ang pondo ng Malasakit Center noon, kaya zero balance talaga ang kinalalabasan noon ng mga natutulungan ng Malasakit Center. Pero ngayon, wala na. Binabaan na po ang pondo sa Malasakit Center eh. Mas inuna ang pang-vote buying nila Romualdez sa pamamagitan ng mga ayo-ayuday, no? Constituency at representation po ang ating trabaho. Salamat. Ako po'y patuloy na magsiservisyo. That is good karma. I believe in good karma. Pagkabutihan yung hangarin mo, talakan mo. Isang beses punta rin kami ng Northern Samar, Baguio rin doon. Wala ng tulong. Punti ka rin kami na distraction sa Naiya. Nako, mag-iingat kayo Kuya Bongo. Endangered species ka na Kuya Bongo. 1 in a million ka na lang. Kaya ingatan mo po ang sarili mo. Please. Kailangan ka ng mga Pilipino. Iba ka talaga Kuya Bongo. Kaya nga saludo po talaga sa'yo ang napakaraming mga Pilipino dahil sa bisyo mo na magserbisyo. Maraming salamat Kuya Bongo. So guys huwag po natin kakalimutan ngayong darating na halalan 2025 iboto po natin si Kuya Bongo sa pagkasenador. Okay ba? Maraming salamat mga kabayans. So ngayon naman mga idol, tutungo naman po tayo sa Christmas song na nagawan ko po ng lyrics na bagay kay Bangag mga idols. Watch this. Welcome everyone, friends and family back to the palace. It's actually a little bit hard to believe that... Yeah, it is really hard to believe na nandiyan ka pa rin in fairness. It's Christmas time again. But it is. And of course, this is the most important part of every Filipino's calendar. Every date in the calendar is important, Mr. President. Anong akala mo? Tuwing Pasko lang nabubuhay ang mga Pilipino? Marami po naghihirap ngayon, Mr. President. Nasaan na yung mga Talyano gold nyo? At pinagkakalat nyo nung campaign? Ba't di nyo po ipang tulong yan sa mga nangangailangan ngayong Pasko, boss? Ha? This is the time for us to be with our friends, with our family, to enjoy a little bit of quiet time, a little bit of relaxation. Quiet time and relaxation? Parang madalas naman kayo mag-party for relaxation no? Pakitulungan na lang boss yung mga taong nangangailangan ha? Please, wag puro dada dyan. And to think of the year that came back, that has just... Yun na naman may glitch na naman po si Bangag. Magpas muna kasi boss pag may trabaho para di umaatake ang glitch, ha? And start to think about the year that is coming. It is... Second glitch of the speech, mga idols. Ano ba naman itong taon to? Joyful time for all Filipinos. But as we celebrate, all I'd like is to ask you to hold a thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons that we suffered in 23 days. Yes, Mr. President. Pakitulungan na lang po, ha? Yung galing sa Talyano Gold at sa ill-gotten wealth ng tatay mo, ipangtulong nyo, ha? Please. Many of them are still in shelters. Many of them are still in need. And all of these disasters, like I just came and saw some victims of fires. All of these people, let's just keep them in mind and do what Filipinos do. Let's help each other. Boss naman, sapat lang po ang kinikita namin para makakain sa araw-araw. Ikaw na lang Hindi yung idadami mo pa kami. Kayo tong zilyones ang pera Hindi kayo tumulong, puro ka na lang Tumulong ka boss Please. Hindi nyo mauubos yung pera nyo kahit ilang century pa kayo mabuhay. Okay? Pakitulungan na lang po yung mga nangangailangan, ha? Kasi kung ako ikaw, with my tons of ideas and solution to many problems in our country, pucha, I will make our country the strongest country in the world.
if I am the one who possess that wealth, Diyos ko po, I can't imagine what I can do. Kaso wala eh. Binigay ata ng Diyos ang yaman na yan sa maling tao. Nabigay sa taong incompetent and weak leader ang puta. Kaya malas ng Pilipinas, hindi napunta sa akin yung yaman mo. Kasi kung sobrang yaman ko, sobrang ganda ng Pilipinas. Ako na magsasabi sa iyo. And my Christmas wish is that despite everything, that no Filipino has, every Filipino should feel somehow Christmas. Exactly. So it is your chance, Mr. President, to make them feel that this is Christmas. Mamahagi kayo sa mga nangangailangan natin mga kababayan kahit yung 0.01% lang ng Talyano Gold nyo o yung ill-gotten wealth ng tatay mo, mabibilib ako sa iyo, boss. Ako na magsasabi sa iyo. Pero kung wala kayong gagawin na ganon para matulungan sila, well, swapang certified talaga kayo, ibig sabihin. Dapat i-announce mo na ito nga pala yung 0.1% ng wealth ng tatay ko sa ill-gotten wealth niya. Ipamamahagi ko sa mahihirap ngayong Pasko Ganon dapat, boss Para naman mabilib-bilib naman kami sa iyo kahit konti. Kahit 0.1% lang, 'di ba? Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, no matter how many problems are thrown at us, there's nothing that will quench the Christmas spirit in the Filipino heart. In every child, man, woman, Filipino, hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. And right... Oh, boss, pangatlong glitch mo na yan, Buisit. So, we all deserve Christmas. It's been a tough year. But never mind. We are Filipinos. We always stand up. And why not? Speaking of stand up, mukhang maraming tao ang magpapasko sa EDSA Shrine, boss. Mukhang ipapanawagan namin ngayong Pasko na pamasko muna sa amin ang pagbaba mo sa pwesto. Please, boss, alang-alang sa mahihirap na mga Pilipino, mag-resign ka na. Please. Okay? Regalo mo na sa amin Pasko, boss. Sige na. Resign lang eh. Sige na, boss. Resign lang eh. Sige na. Mag-resign ka na. Ha? Please. Merry Christmas. It is a time to celebrate, to be with our loved ones, to... Kaya mo yan, boss. Kaya mo yan. Sabihin mo. Put the... Oh, pang-apat mo ng glitch yan, boss, ha? The trial... Panlimang glitch na yan, boss, ha? Umayos ka. And tribulations that we have been through in the past year, put them to one side. We will come back to them. But put them to one side for just a little bit. Kunwari ka pang diyo ng ginagawa mo, boss, tuwing nagpa-party-party kayo at gumagala sa buong mundo. Ikaw talaga, boss, panggap ka pa no? And enjoy the benefits of family, their affection, and all that comes with Christmas. Uulitin ko, Mr. Bangag President. Hindi lahat ng tao madarama yan, lalo yung mga nawalan ng bahay at kabuhayan na sinalanta ng mga nagdaang bagyo. So please, pakitulungan mo na lang sila, boss. Dami-dami yung pera eh. Diba? Di kayo tumulong. Diyos ko po naman. So I wish you all a very, very Merry Christmas. I know everybody that's here, you all deserve it. Certainly, the entire Philippines deserves it. Maligayang Pasko, Pilipinas. Yes, we deserve better, boss. Kaya nga please mag-resign ka na. Okay? Hindi yung puro ka na lang party-party dyan sa Malacanang. Para may silbi ka naman, di ba? So advance Merry Christmas po sa ating lahat mga idols. So uulitin ko. Sana ngayong Pasko ay mag-resign ka na sa pwesto mo. Ang sigaw ng mga Pilipino. Dahil nabudol mo, lahat kaming bumoto sa iyo. So please lang mag-resign ka na. O yan awitan natin si Bangag mga idol ngayong Pasko. Na sana ay mag-resign na siya. So ngayon naman mga idol, papakita ko naman po sa inyo kung bakit tila ba hinahamon ng Bangag Administration ang taong bayan na ituloy na
ang People Power Season 3 nang final nila ang impeachment complaint against VP. Watch this mga idol. Opo, ma'am, amin po napakinggan ang bahagi sa inyo pong panayam kahapon. Binabanggit nyo nga po, no, yung 4 grounds as indicated doon sa articles of impeachment, pero 5 po sila ang binabanggit po ninyo na mga grounds. Ano po? Wow naman, ang dami nilang grounds na sinama for impeachment against VP Sara. Eh di wow, di ba? Tingin ko guys, puro lang kabalbalan ang nakalagay sa mga grounds to impeach VP Sara. Hula ko lang ah. Opo. Actually, 5 talaga out of the 6. Kasi yung nakalagay sa saligang batas, no? Yung pang-anim is yung treason. Yun ang wala sa ground. You know what? It would be very inappropriate to include treason. Sobrang katawa-tawa na kayo pag ginawa nyo yun. Ma'am, kami lang po yung nag-iisip, no? Bakit po kinakailangan yung isama yung pong usapin ng EJK while VP Sara was still a mayor dyan sa Davao, considering po na ang mga yung mga akusasyon laban sa kanya ay dapat present sa kanyang panunungkulan. Bato na isama yung EJK. What the F, di ba? Ba't sinama ang EJK? Di ba? Pucha yan palang wala na eh. Buti na lang nga ang mga nagpasa o nag-file ng impeachment against VP Sara. Putragis, doon pa lang mukhang di nauusad yung impeachment complaint na yan eh. Puro katahan lang eh, no? Opo, naisip po ng mga coalition of complainants with the assistance of counsel na pwede ilagay po yan para ipakita yung fitness ng yung magiging respondent at ito nga si VP Sara sa kanyang pagiging vice president. Ha? Ano daw? Pucha, kung fit ba si VP Sara na maging vice president? Pucha, kung hindi yan fit maging president, ate, walang accomplishment report yan. Tama. Okay, Dilimaw? Wala sanang nagawa yan para makatulong sa ating mga kababayang nangangailangan, di ba? Tama. Hindi sana magre-react yan sa mga pambababoy sa kanya kung hindi mentally suited yan to be a vice president. Di ba? Gets nyo? Buang talaga to si Sabay, no? Kasi yung mga nga yun, na the fact na still involved according to the affidavit of Arturo Las Cañas. Nako, si Las Cañas. Putragis, Las Cañas Pamor. Eh gawa-gawa nyo lang naman na witness yun eh. Sinong bung maniniwala dun, di ba? Kung siya ay nakaupo pa as mayor from 2010 to 2013 and 2016 to 2022, ito ay parang additional na circumstance, additional fact na magpapakita na hindi karapat-dapat yung pinapakita dito yung overall capacity niya, na lack of capacity na maging vice president. Lack of capacity na maging vice president? Buti na lang talaga ang mga nag-file ng impeachment complaint, tragis na yan. Wala na guys, finish na. Puro bugok ang nag-file ng complaint eh. Kaya wala tong mga to. Hindi uusad ang kabobohan ng mga to sigurado. Na sini-question natin ngayon yung kanyang karakter, yung kanyang ugali, yung kanyang sa mga iba-ibang krimen, hindi lang yung mga current, yung tungkol na sa misuse ng public funds which could be plunder. Alam nyo, hindi ko magets kasi ito, si Saba, nakilala to bilang drug protector ng mga drug lords sa New Bilibid Prison, di ba? So, hindi ko lang magets kung bakit meron pa silang ganang mag-file ng mga ganyan kung sila rin mismo madudumi. Tama. Di ba guys, nagets nyo ba ibig ko sabihin, di ba? Buti sana kung alinis nyo eh. Yun lang ang punto ko eh, di ba? Mag-rant kayo, magsalita kayo ng ganyan, putya kung malinis kayo. Kaso hindi naman eh. Di ba? So, ewan ko naguguluhan lang ako. Only in the Philippines ata ito mga idol. Which is a high crime, and yun din ang mga dati na ginawa niya sa Davao. Yun lang po ang ibig ipakita ng coalition of complainants. At wala guys, ampaw na ampaw tong impeachment complaint na to. Siyempre, Ted, lahat naman ito
ay nasa ano na yan eh. The ball is with the House of Representatives, particularly dun sa committee kung saan ito i-refer, which is the Justice Committee. At hindi naman sila obligado na pakinggan yung lahat na grounds na ito, mga articles of impeachment. Hindi naman sila obligado na i-approve nila o tatanggapin nila yung lahat na grounds na yan. Kasi sila lang talaga, ang House of Representatives has the sole authority to initiate impeachment. Then bakit kayo nag-file ng impeachment complaint after sabihin ni Bangag na wag na mag-file ng impeachment complaint against VP Sara, di ba? Alam niyo guys, simple lang ang nakikita ko dito eh. Hinahamon ng Bangag administration ang taong bayan na gawin na natin ang People Power Season 3. Pakitang tao lang ni Bangag yung mga sinabi niya na wag mag-file ng impeachment complaint pero inutusan niya tong mga to na mag-file. Or gusto na po ng grupo na to na mapatalsik sa pwesto si Bangag kaya nag-file sila ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi alam nila na pag pinush pa ni Bangag ang impeachment na to against VP Sara, ang movement ng People Power Season 3 ay mas lalakas pa ng lalakas. So pag nag-escalate ang movement na to, pwedeng magkagulo dahil i-impeach ng mga kulugo sa Kongreso ang nag-iisang pag-asang nakikita ng mga tao. At yun ay walang iba kundi si VP Sara, mga idols. Pwedeng mag-escalate na yan at gagawin na po agad ang plano ng grupo na sumusuporta kay VP Sara na mapatalsik sa Malacanang si Bangag bago pa nila mapatalsik si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment complaint na yan. So pwede na kaya nag-file yan sina Dilimaw ng impeachment laban kay VP Sara para mapatalsik na ng People Power Season 3 si Bangag sa Malacanang. Kayo guys, ano sa palagay nyo? Make sense?